Kaya may nakikita ko mga part na spot din sa may bandang kaliwa natin. Kaya yan, hindi ko lang maituro mga part kasi may hawak ako ng sa 360. So, pero dito may nakikita ako. Ayan, uy, kita natin na napakaganda ang anong yan. Wow, napakalinis ngayon mga part. Nung parting pandemic ay pumunta ako dito. Medyo parang ano yung napabayaan mga part kasi nga wala masyadong nagpupunta at yun nga, bawal nga tayong magsilabas nung parting pandemic. Pero ngayon, wow, wala magkakalat. Huwag lang magkakalat no. Dalang volunteer lamang naglilinis. Mga taga dito lang po ano po, mga lokal, magaling ahot ano, nagagawa ng mga barabarang ganyan. Sa halip na tayo lalayo, meron tayo tsaka dito. Yung iba, hindi alam na ito kagalingan ng lahat nila. Kasi wala namang problema. Game mo, wala mang bayad. Upo ka riyan, o pag mainit, may kanlong. Ano nga, abay kayo may view, may pasuhay pa rin. Napakaganda dito. Ngayon lang ako nakatas dito mga part. Ayan o, tabi lang nitong ano, bypass road dito. Medyo may kaingayan lang dahil ng ano, madaming dumadaan na sasakyan. Dahil na open na talaga itong ano, bypass road dito sa amin sa Batangas City. Ngayong araw na ito ay may lakad tayo mga part. So, hindi naman ito totally rides. So may pupuntahan lang ako mga part sa parting Sorosoro. Kung mapapansin nyo mga part, may daladala tayong carrier. Yan yung carrier ng ating pusa. Yan ang ating mga alagang pusa. Sa mga hindi nakakaalam ay yun, nag-aalaga tayo ng pusa. So ngayong umaga mga part ay pupunta tayo sa Sorosoro para sunduin yung isa nating ano, magiging alagang pusa. So karagdagang pusa. Kasi may pusa na tayo sa bahay. Medyo nahihilig tayo ngayon mga part sa pagpupusa. Ito napakasarap alagaan. Dati-rati naman ay ano, hindi ako nag-aalaga ng pusa. Although meron namang ano, pusa sa bahay, pero hindi ako masyadong ano, yung kagaya na ngayon na talaga nag-aalaga. Subukan ko nga mga part na pumunta dun sa burol na yun na pinuntahan natin. Papasok natin si Blossom. Oh! Okay. Wow, ikot tayo dito. Oh! Pero dahan-dahan lang. Yan, medyo pababa. Oh, ikot-ikot lang tayo. Matagal ko na ito nadadaan mga part, itong ano, maliit na paburol na to. Pero ngayon lang ako nakataas dito. Green na mga part ang mga damuhan dito. Dati ay ano, nung napapadaan ako dito nung hindi pa nagtatag-ulan, ay ayan, wala pang ano, mga damo. So talagang nagmimistulang chocolate itong ano, ibabaw na ito. Ayan, okay, kita naman ninyo mga part. May mga malalaking truck na nagdadaanan. Sabi ko nga pala sa ano, sa post ko mga part, no, kagabi nagpost ako kagabi sa FB page na hindi muna ako lalayo mga part ng pagra-rides kasi nga ay medyo ano na ang ating ano, ang ating gulong ay medyo pudpud na. Bala ko naman palitan na kasi medyo delikado na. So ito naman pupuntahan natin mga part ay malapit lang buhat sa bahay. So mas lalong pinalapit dahil nang dito tayo mapapadaan sa bypass road. So yun, chill lang tayo mga part. Siguro wala pang 30 minutes ay nadudo na tayo sa may Sorosoro. So yun, kwento-kwentuhan na lang tayo hanggang sa makarating. At stay lang kayo dyan mga part. Medyo ingat-ingat lang tayo kasi may mga nagdaraang mga sasakyan. So ngayon, kaya mabagal lang tayo mga part. Takbong 30, okay na yun. Smooth na smooth para sa napakagandang umaga. Medyo hindi pa nagpapakita mga part ang araw kasi yan, sa ating kanan dapat sisikat ang araw mga part. So medyo kulimlim. Kita nyo ba mga part yung mga nasa unahan natin yan? Pagi. So pati yung nasa may parting unahan. Ilang ano na, ilang halos isang linggo na mga part
buhat nung nagkaganyan na medyo foggy dito sa Batangas City. Kasi mga part ay patuloy pa din yung nagbubuga ng usok ang Bulkan Taal. So nung nagpunta tayo dun sa i-vlog tayo nitong huli, 2 weeks na nakakaraan mga part, ay nagpunta tayo sa Blackwall sa Laurel, Batangas. So kitang-kita naman nyo kung napanood nyo yung vlog ko doon, ay okay naman ang napaka-clear ng Bulkan Taal. So matapos noon, ilang araw na nakalipas, ayun, tawag dito, nagbuga na ng usok itong Bulkan Taal. So parang ko ata na puna. Sinabi ko pa naman na payapang-payapa ang Bulkan Taal natin. So ayun, matapos noon, ayan, nagkaganyan na. Masama ata na na nababanggit. Okay, madadaanan natin yung tulay dito mga part, itong pinakabagong tulay dito sa Batangas City, dito sa may mga part sa bypass road. Yeah, may nakikita ko mga part na spot din sa may bandang kaliwa natin. So yan, hindi ko lang maituro mga part kasi may hawak akong Insta360. So pero dito may nakikita ko. Ayan, kita-kita natin na napakagandang yan. Ganda nitong tulay. So banda-banda dyan ay titingnan natin kung makikita natin yung sinasabi ko sa inyong magandang spot. So pupuntahan natin mga part, hanapin natin yung daanan papunta dyan. Itong Tingaeta sa mga part, itong madadaanan natin papuntang Sorosoro ay pataas ito mga part. Kaya malamig din dito sa parting ito dahil parting kabundukan din ito mga part. So kagaya ng nasabi ko kanina mga part dun sa simula na itong ating video, ay may pupuntahan tayong isang pasyalan dun sa Mount Gahis. Isilipin lang natin mga part, hindi man tayo masyadong magtatagal. Kasi nga ay ayun, ang ating pakay ay kunin yung ating alagang pusa. O yun, parting kabundukan to mga part. Ewan ko lang kung napapansin niyo na utay-utay ang pagtaas nito mga part. Hindi naman siya ganun katarik, pero sa personal mga part ay dire-diretsong pataas mula dun sa nilikuan natin mga part. Hindi ko pa nga pala nagagawa ng vlog itong Sorosoro Ilaya. So parting na to, ibaba pa din pala ito mga part. So banda dun sa may unahan ay Ilaya na. So alam ko para may kakananan tayo dito. Dito sa kabilang way tayo dumaan mga part. Dito tayo, para medyo may konting nature ang ating dadaanan. Puro mga punuan dito. May maganda pang may maganda pang mga view dito mga part sa may parting Sorosoro Ilaya. Hindi ko na nga hindi ko pa nababalikan. Parang nasabi ko dati na gagawin ko ng vlog yun. Parang hindi ako nagkakamali nung Pasko, nung bagong taon yun. Kasi abot lang tayo dun sa may Startol. Bonfire Alfonso Game Farm. Mga yun, akala ko naman ay resort na pwede mag bonfire. Pala ay bonfire ang pangalan ng farm. Kalimitan mga manok pagkaganyan. Pero dito may karamihan sa mga alaga dito sa Sorosoro mga part ay mga baboy. Pero hindi siya maamoy. Hindi mo aakalain na madaming mga nag-aalaga dito ng baboy. So malapit na tayo mga part sa sa paakyat papuntang Mount Gahis. Dito puro wari ko dito. Titingnan lang natin. So diretso lang tayo. Hindi ako nakapag baho na ang salamin. Madaming insektong tumatama sa aking mata.
Sana naman hindi tayo mapuruhan. Oh, patas lang ito. Konti lang ako natin mga part kasi nga kagaya na sabi ko kanina, doon pa lang sa may unahan mga part, sa may nilikuan natin, buhat doon sa may bypass road yung ating kinaliwaan, ay ano na, dire-diretso na yung patas mga part. So dito, pagdating nyo dito sa may Sorosoro na parte, ay konti na lang mga part yung ano, aahunin ninyo. So ito lang yan. Tapos may konti pa doon sa may parting padulo. 7 PM hagi pa. Yan o, may mga ano pa din dito, kaso mga abandonado. O, nakapunta na ako dito mga part dati nung parting pandemic. Kaso ay ayun, parang medyo napabayaan. Oh, napakaganda ng ating dinadaanan mga part to. Para tayong ano, nasa loob talaga ng kagubatan. Wow, ganda ng view. Grabe naman yun, sir. Ayan. May mga ano. Oh, ayan oh. Okay, bukas pa. Saan ang diretso nun? Oh. Kaya pwede po mag-parking. Okay. Wow, napakalinis ngayon mga part. Nung parting pandemic ay pumunta ako dito. Medyo parang ano yung napabayaan mga part kasi nga wala masyadong napupunta at yun nga, bawal nga tayong magsilabas nung parting pandemic. Pero ngayon, wow! Biruin mo ilang taon na nakalipas, buhat mo kayo bumalik dito. Pero malapit lang dito mga part yung lagi kong pinupuntahan. Kaso hindi nga ako makadiretso dito sa itaas. Napakaganda oh. Wow, kita nyo yung ano, yung pag na yan. Kaya madami na napunta dito pagka gantong araw. Marami. Madami po. Kahit na magdala ka din ng anong pagkain. Wag lang magkakalat. Wag lang magkakalat. Dalang volunteer lamang naglilinis diyan. Oo po. Mga taga dito lang po ano po. Mga lokal. Pero ang ganda ho ngayon. Maliit lang. Pero i-improve pa yan. Ang gusto ng city, hindi biglang maganda. Para kang may improvement. Oo, para makita yung kung ano yung yan, step by step. Oo, titingnan yan nasa city. Kaya step by step, nakikita may improvement, ganun hanggang sa maabot yung kagandahan gusto ma-achieve ng magaling nga ho ano, nagagawa ng mga barabarang gaya. Di sa halip na tayo lalayo, meron tayo dito. Yung iba, hindi alam na ito kagalingan ng lahat nila. Kasi wala namang problema. Wala mang bayad. Uupo ka riyan. Pag mainit, may kanlong. Ano nga, abay kahit may pasaway pa rin nila. O tiyatamad na minsan magsaway na ang inyong basura, lagay sa basurahan. Minsan natatamad na ako. Marami na nasunod. Pero may isa-isa ring... hindi ho nawala. Si Tatay Armando. Kapag pupunta kayo dito sa Mount Gahis ay makikita niyo siya dito at ayun, lahat ng pwede nyong bilhin na merienda sa umaga, kape. Yan, kagaya na nagpatimpla ko ng kape kay Tatay. Ayan, kompleto siya dito, may mga tubig, soft drinks. Kaya walang problema kung akit kayo dito na wala kayong dalang pagkain. Medyo maaraw na. Kanina nung nagpunta ko dito, nung dumating ako kaninang
Ano bang oras yun? Siguro mga ano, mga parting 8 AM ng umaga nakarating ako dito sa Mount Gahis. So ngayon ay 10:48 na ng umaga. Medyo napalaban ako ng istoryahan kay tatay sa pinagkapihan natin. Mga ilang oras yun, ang haba ng oras, mga 2 mahigit na oras na nakipagkwentuhan ako. Napakasarap ng kwentuhan namin ni tatay, kwentuhan tungkol sa buhay-buhay. So yun, kaninang umaga ay ano, pagdating ko dito ay medyo foggy, pero ito papakita ko sa inyo. Medyo foggy pa din mga part, kaso ay ano, nagpapakita na yung araw. Mataas na parte itong Mount Gahis mga part, pero mas mataas pa din yung ano, yung sa lugar namin sa may malapit sa may Mount Manoy. Naririnig nyo ba? Puro ho nila ng ibon ng ano, marinig nyo dito. Parang kumbaga sa atin sa tao, yung ano, yung nagsisigawan, yung mga magkakahanggan, mga magkakapitbahay. Yan o, lakas. Sobrang tahimik dito. May mga ano, may mga nakamasyal din, may mga nakakasabay. Kanina madami na nagpuntahan, pero mga nagsipag-uwian na at meron mga ano, panay bagong dating lang. So pahinga lang ako mga part na konti at ayun nga, napahaba ng ano, ng kwentuhan kay tatay. Kaya yun, ngayon lang ako nakapunta dito. Ang tagal ko dun sa may ano, pinagkapihan ko. So ngayon ay ano, sumilip lang ulit ako dito. At ayun, pupunta na tayo sa ating ano, pinakapakay mga part. At kukunin natin yung ano, yung ating ano, magiging alagang pusa. Okay, time check 11:04 ng umaga. Medyo mahaba-haba yung tambay natin dito kay tatay. Tatay, thank you po, thank you. Ayun. Kumabo ng tambay natin oh. Sa lahat ng mga napuntahan ko mga part ng mga pasyalan, dito lang ako nagtagal. Karaniwan kasi mga 1 oras sa pinakamatagal. Ngayon umabot ng ano, 2 oras mahigit. Aba, sarap kasing kwentuhan yung mga ano, mga may edad. Madaming kwento. Hindi ko na lang masyadong ano, hindi ko na sinama sa video. At ayun, kumbaga personal na usapan namin ni tatay. Si tatay yung ano, nagtitinda dun sa may ano, malapit dun sa may pasyalang yun sa Mount Gahis. Okay, diretso na tayo, baba na tayo mga part. Punta tayo sa ating pakay. At medyo tinanghali na nga tayo, naku po. Pero maganda naman ang panahon, kulimlim, pero hindi naman yan ulan. Kasi mas kaya ko sinabing maganda ay para hindi mainitan yung ano, pusa akong kukunin. Siyempre kapag mainit sa biyahe baka ma-stress. Kaya ayun, goods na goods itong panahon natin. So diretso tayo, baba tayo mga part. At punta tayo sa may subdivision doon sa may Mercedes. At doon natin yung kukunin. Ayun, nakuha na natin yung ating bagong alaga. Yan, medyo kuting pa. Ang galing kay Ma'am Mabel. Ayun. Ayun. Bali pa 2 na natin kuha kay Ma'am. Magaganda ang kanyang pusa.